Hindi kinukonsidera ng Justice Department ang reward money para agad na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Pinatawag din naman ng DOJ ang abogado ni de la Rosa para hilingin ang lahat ng impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ng senador. Si Victor Liantino, nakatutok. Walang patong para sa ulo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala pong ganong konsiderasyon na tinitingnan. Kasi naniniwala po kami, meron pong mga pumapasok na iba't ibang impormasyon sa ating law enforcement agent na tumutulong po. Iyan ang nilinaw ni Department of Justice Secretary Frederick Vida matapos ang kanilang mabilis na mga hakbang para mahuli ang senador. Iniimbestigahan na rin ang mga taong posibleng may alam sa kanyang kinaroroonan. Pinadala na ng subpina ng Department of Justice Attorney Jimmy Bondoc, isa sa mga legal counsel ng senador, matapos pumutok ang balitang alam umano ng abogado kung nasaan ang kanyang kliyente. Inatasan na ng ahensya ang abogado na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman para makatulong sa mga otoridad sa pagsilbi ng ICC warrant. I have directed the issuance of a formal letter request asking him to provide the department with any information in his possession or available to him regarding the whereabouts or information leading to the location of Senator de la Rosa. This is an opportunity for Attorney Bondoc to cooperate with legal processes and assist law enforcement authorities in the proper service of the ICC warrant. Pero sa isang mensaheng ipinadala ni Attorney Bondoc sa IBC 13, mariin itong pinabulaanan ng mga paratang. Ayon sa kanya, wala pa siyang natatanggap na pormal na subpina o liham mula sa Department of Justice. Tiniyak din niyang siya ay susunod at magsusumite ng pormal na sagot sa oras na matanggap na niya ito. Una lang tumanggi si Attorney Bondoc at Attorney Israelito Torion na idetalye ang kinaroroonan ni Senador Bato sa katwirang saklaw ito ng kanilang attorney-client relationship. Kaya nga, ang tip of the day namin ngayon is no comment, di ba, brother? We have to invoke our confidentiality. Sa investigasyon sa mismong pagtakas ng senador, nagpadala na rin ng hiwalay na subpina ang Department of Justice Special Panel of Prosecutors laban naman sa Office of the Senate Secretary. Bahagi ito ng fact-finding investigation kaugnay ng napaulat na tensyon at putukan sa loob ng Senado noong araw na makatakas ang mambabatas. Kabilang sa maigpit na ipinasusumite ng Department of Justice ay ang kopya ng oath of office na Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska. Our special panel of prosecutors has issued a subpoena to the office of the Senate Secretary directing the production of documents relevant to the ongoing fact-finding investigation. Particularly, we have asked for the oath of office of Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplaska. Bukod dito, nais ding silipin ng ahensya ang kumpletong inventaryo ng lahat ng armas na pag-aari ng Senado. Kabilang na ang mga opisyal ng dokumentong magtuturo kung sino-sino mga opisyal at empleyado ang inisyuhan ng mga armas. We've also requested for a summary or inventory of firearms available and owned by the Senate and their corresponding issuance documents to corresponding Senate officials and employees. Sa ngayon ay pinag-utos na ng National Bureau of Investigation sa Philippine National Police na kansilahin na ang lisensya ng mga baril na Senador Ronald Bato de la Rosa. Kahapon nga ay binasura ng Korte Suprema ang temporary restraining order na inihain ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng kampo ni Senador de la Rosa. Victor Liantino, IBC News.